Mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Reaksyon po, reaksyon. Hinggil po doon sa pag-aangkat ng Sugar Regulatory Administration ng around 224 metric tons na sugar sa ibang bansa. Dahil marami po ang umiyak na mga nagrereklamong mga farmers na walang nagawa. At tila baga, mga kaibigan, yung mga magsasaka natin ay parang binabagsak po ng gobyerno. Dahil wala silang sinusuporta sa mga maliliit na magsasaka. Lalong-lalo na po sa pagtatanim ng palay na siya namang pangunahing pagkain ng Pilipino. Ng tubo na kung saan makikita ang tubo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngunit tila ayon sa iba na ang Pilipino ay tira pinaglalaruan ng gobyerno dahil gusto nila magbenta ng murang bigas, ay nag-aangkat sila doon sa mga bansa na mura ang bigas, katulad ng Thailand, Cambodia. Mura po ang bigas. Ngunit sa mga nasabing bansa, mga kaibigan, ang Thailand at saka ang Cambodia, yung gobyerno nila, dahil yun po ang kanilang negosyo, yung kanilang mga magsasaka ay mayroong subsidy sa mga pataba. Kahit na rin po ang India, napakamura ng asukal ng India. Ngunit mayroon pong mga ayuda ang mga magsasaka. Tayo naman, imbis na aayudahan, andun napupunta sa mga tiwaling opisyal ang ating mga ibinabayad na buwis na sana ay ibigay at itulong sa mga maliliit at mahihirap nating mga kababayan. Hindi biro ang pagsasaka, mga kaibigan. Simula sa pagka-cultivate, sa land preparation, lahat ng klaseng ng trabaho, umulan, umaraw, andun ka habang inihanda mo ang iyong bukirin. Dahil inaasahan ng isang magsasaka na kahit papaano ay kikita siya na kahit kakarampot pinagtiyatsagaan na ang pagsasaka, dahil yun lang ang alam niyang trabaho na maaari siyang mabuhay. Taliwas sa mga taong merong buwan ng sahod, merong kinikitang porsyento, hindi nila ramdam kung paano ang pagsasaka. Kagaya ko, isa rin po akong magsasaka. Dahil sa pagmura po ng mga bilihin, iniisip namin, hindi na ba kami magsasaka? Ngunit kapag kami naman ay tumigil sa pagsasaka, saan pupunta ang pamilya namin? Ang pamilya namin ay umaasaran din sa inaani ng aming mga sakahan. Ngunit sana bago gumawa ng hakbang ang gobyerno, ay papakaisipin din naman sana kaming mga maliliit na mga magsasaka. Sapagkat kami ang unang naapektuhan ng mga ganong kalakaran sa ating bansa. Katulad ngayon, tayo ay nasa harvest season, milling season, mga kaibigan. Ngunit kung saan pa yung milling season, harvest season ng tubo,
ay doon pa nag-angkat ang gobyerno ng 224 metric tons. Isang sampal sa aming mga magsasaka. Sampal kasi dumami ang asukal sa Pilipinas na siya namang pagmura sa produktong lokal dahil pinabaha ng gobyerno ang produktong galing sa internasyonal at mura pa. Hindi kami tutol sa pag-aangkat kung mayroon lang din sana kaming allowance na ibinibigay ng gobyerno para sa panggastos sa pagpakultivate, panggastos sa mga binhi, sa mga pataba na aming ina-apply sa aming mga pananim, ngunit walang ibinibigay na subsidy na galing sa gobyerno. Kaya ang magsasakang Pilipino, kapag pinabaha ang mga inaangkat na mga produkto galing sa ibang bansa, ay luging-lugi ang Pilipino. Imagine, ang kilo ng palay ay nasa 13 piso o 13 pesos per kilo. Sa isang ordinaryong magsasaka, makakabawi kaya ang isang ordinaryong magsasaka dahil sa pagmura ng butil, samantalang paglabas sa merkado ang isang kaban na bigas 50 kilos ay nasa 2,000 pesos na. Sa isang ordinaryong magsasaka na nagpapaaral ng isang anak, lalong-lalo na po sa mga pribadong universidad, ay hindi kayang ma-afford ng isang magsasaka ang pagpapaaral sa isang anak na nag-aaral sa pribado, sapagkat ang kinikita niya kulang lang sa panggasto sa kanyang bukid. Lugi pa sa nito ang nararanasan ng isang magsasaka. Totoo, ang farmer is the backbone of the land. Pero sa ganitong sitwasyon, paano mo masasabing backbone of the land na samantalang unti-unti mong pinapatay dahil umaangkat ang gobyerno mo sa ibang bansa ng mura tapos ibibenta sa merkado ng napakamura din? Paano na ang lokal na produkto na hindi nakakasabay sa nasabing presyo? So, ang magsasaka, sa katunayan, nangungutang yan dahil naniniwala siya, natutubo siya pagdating ng anihan. Ngunit, paano kikita ang isang magsasaka kung sa pag-ani pa lang ng palay niya, binabagyo na, mura pa? Paano siya makakabayad ng utang? Dahil yun lang ang kanyang inaasahan sa buong panahon ng kanyang pagtatanim. Katulad din po sa amin ng mga small planters ng tubo. Yung SRA, nag-angkat ng 224,000 metric tons ng tubo na asukal sa ibang bansa. Samantalang milling season sa buong Pilipinas, ito ang hindi nakikita ng SRA o ng Sugar Regulatory Administration. Dapat sana, kung mag-aangkat kayo ng
produkto sa ibang bansa, ay pag-aralan ninyo yung buffer stock sa buwan pa lang ng Mayo dahil doon mag-i-end ang season ng mga tanim naming mga tubo. Kung maapektuhan ba at kung gaano kalaki ang dapat angkatin para nang sa ganon ang pagkukonsumo ng Pilipinas sa asukal ay supisyente. Hindi yung buwan ng October na nagbukas na ang mga asukarera, doon ka pa mag-aangkat dahil apektado na ang buffer stock ng Pilipinas. Paano yung mga planters mo na nagbabayad ng buwis ay hindi na makababawi dahil sa pinaggagawa ninyo? Anong tulong ang nagagawa ninyo sa magsasaka? Dapat, kung kayo ay nag-aangkat, dapat ang magsasaka, bigyan nyo ng mga pataba. Bigyan nyo ng mga subsidy na para mapagaan ang pamumuhay ng magsasaka. Mga kaibigan, nasasayang lang ang buwis ng mga kababayan natin lahat. Dahil ang buwis na ibinabayad din natin ay siya ring pumapatay sa atin. Lalong-lalo na doon sa mga proyekto, mga multong proyekto ng gobyerno na hindi napapakinabangan, mga farm to market road na drawing lang pala pero gumastos at nagbayad ang gobyerno sa hindi tapos na proyekto dahil napunta doon sa mga kawatan. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, ay hinihiling ko po ang inyong suporta para updated po kayo sa mga videong aking i-upload po dito sa YouTube.